Lai, I'm really sorry for cutting you off on the road like that. Akala ko kasi talagang nakatigil ka at nakita mo kong paliko, kaya pinauna mo na ako. Sabi ni Ramsey kay Lailani nang patapos na silang kumain ng dessert. Isa sa specialty dessert ng restaurant ni Lailani ang kinakain nila, ang maha blanca na personal recipe pa ng kanyang namayapang lola. Isa sa mga prinsipyong itinanim sa isip niya ng kanyang ina na mahilig ding magluto ay ang paggamit ng fresh at natural ingredients sa mga pagkaing inihahanda ng kanilang restaurant. Siya ang pinag-order ni Ramsey kaya ang ilan sa specialty ng kanilang restaurant ang pinili niya. Well, apology accepted. Sabi ko naman sa'yo, kahit simpleng sorry lang ay okay na sa akin. Nagpumilit ka pang mag-dinner tayo. Nagastusan ka pa. Sinserong sabi ng dalaga. Ha? Hindi ba treat mo ito? Nalalaki ang mga mata ni Lailani kasabay ng tila pagbagsak ng mga panga. Pakiramdam niya ay umakyat ang dugo sa mukha niya. Mukhang iniisip nitong nagpe-presume lang siya. Nakahinga lang siya ng maluwag nang bigla tong bumunghalit ng tawa. Ang mokong, pati pagtawa, gwapo. Kaingis? Gotcha. Hey, I was just kidding. Masyado ka kasi seryoso kaya masarap kang biruin. Tumaas ang isang kilay ni Lailani. Hindi ko ma-imagine na ako pa manlilibre sa nakagrabyado sa akin. Sobra na yun. Hindi ako naniniwala na kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, adobe pang ibabato ko. Lalo itong tumawa. Hindi ni Lailani alam kung bakit tila aliw na aliw ito sa mga pagtataray niya. Napaka-cute mo kasi kapag nagtataray ka. Fascinated din ako sa expression mo kapag nagugulat ka. Naniningkit ang mga mata mo imbis na lumalaki. Paliwanag ni Ramsey nang mahimasmasan sa katatawa. He's observant. I'll give him credit for that. Ang dami mong napapansin na para kang psychologist at hindi businessman. Ay sa magaling na negosyante, kailangan magaling ding bumasa sa mga taong kinakausap niya. Napangiti si Lailani sa sinabi nito. Gusto mo bang sabihin ko sa iyo kung anong nakikita ko sa iyo ngayon? Napahinto siya sa pagsubo. Tinignan niya ito ng mataman at saka tumango. I can see a beautiful lady who's trying to be strong and in control of everything. But she's missing out on all of the fun in the world because of that. Napasinghap si Lailani nang biglang tumayo si Ramsey at nilapit ang mukha nito sa mukha niya. Napasandal siya sa backrest ng upuan niya. Pinigil niyang paghingat para siyang hihimatayin sa sobrang tensyon. Nangingat nitong kamay at magaang pinaraanan nang hinlalaki nitong gilid ng kanyang mga labi. Napakasensual ng ginawa nito na halos ikaawang ng mga labi niya. Ngumisi ito. At hindi mo malalaman na isa ka pa ring babae na kailangang alagaan at naghahanap ng masasandigan. Tulad ngayon, kailangan mo nang magpupunas ng salsa sa gilid ng mga labi mo. Natatawang sabi ni Ramsey. Kinuha nitong tissue at marahang pinunasan ng gilid ng kanyang bibig pagkatapos ay umayos na ito ng pagkakaupo. Nakangiting binalikan nitong pagkain ng maha blanca. Otomatikong hinawakan ni Lailani ang tissue at muling pinunas yon sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung anong unang proseso ng isip niya. Ang bultahing gumimbal sa pagkatao niya dahil sa paghawak ni Ramsey sa kanyang mga labi o ang mga sinabi nito tungkol sa kanya na hindi niya alam kung paano nito naobserbahan sa ilang pagkakataon lang na nakita sila. Naniningkit na naman ang mga mata mo. Malamang pinagdududahan mo mga sinabi ko. Anito nang hindi pa rin siya kumikibo. Tumikim siya bago uminom ng juice. Just kang lalaki ito, na-stress out tuloy ang beauty ko. Sinong mga hula bang nagsali ng powers dito? Napailing siya sa naisip. Lumuwang ang ngiti nito. Mabuti naman at natumbok mo, pagpuri nito sa sarili. Ang akala siguro ni Ramsey, sinagot niyang katanungan nito kanina sa pamamagitan ng pag-iling niya. Hindi niya masasabi nagkamali ito dahil tamang lahat ng obserbasyon nito sa kanya. Napahanga nga siya dahil kahit ayaw niyang aminin, nasapul nitong nasa kaibuturan ng kanyang pagkatao at mukhang hindi lang yun ang nasapul nito. Kung hindi siya mag-iingat ng mabuti, baka pati puso niya'y mabullseye nito. Alam mo, para kang sira, kanina ka pa nagmomonolog dyan. Bulalas niya upang mapagtakpan ang pagkapahiya niya. Kailangan niya magtaray. Yun lang paraan para masangga niya ang pag-gimbal nito sa pagkatao niya. Malakas na tawang sinagot nito. Umiling-iling pa ito bago uminom ng tubig. You really are something. Ikaw pa lang ang babaeng nakapagsabi sa akin yan. Wala ka lang siguro mapagtripang iba. Nakaingos na sabi niya. No one has coughed my attention like you have. Seryosong sabi nito. Mababakas ang senseridad sa mukha ni Ramsey.
Hindi natagalan nilaylani ang tingin nito kaya binaling niyang atensyon sa plato niya. 7. Ano bang isasagot ko sa mokong na to? Natotorete siya dahil hindi niya maikubling kilig na nararamdaman. Dapat yata'y kilig ang itago niya sa baul. Baka naman kasi hindi ka lang mabara ng ibang babae. I was brought up assertive and determined. Ganun daw ugaling kailangan kapag humahawa ka ng negosyo. Sa wakas ay nahalungkat niyang sabihin mula sa pinakatago-tagong bahagi ng kanyang isip. Sabay nang umiting mga mata at mga labi nito hanggang sa tumawa to. Mukhang mapapadalas ang pagkain ko rito. We're starting to show our feelings and people can tell. Every time that your eyes met mine, I light up like a neon sign. Yes, we're getting to know each other a little too well. Nalasang syndrome na ako, anilaylani sa sarili habang nagmamaneho pa uwi. Yun ang kantang pumailan lang pagkatapos ng dinner nila ni Ramsey. Aaminin niya na enjoy niyang company nito. Every now and then ay nagbibiro ito. He was a very witty storyteller and had profound views on various issues and events. Nagpapasalamat siya na niyaya siya ni Ramsey na mag-dinner sa halip na mag-apologize lang sa kanya. Habang nakastop ang traffic light, biglang tumunog ang cellphone niya. Sinuksok niya sa kanyang tengang Bluetooth headset at saka sinagot ang tawag. Hi Lai, Cheryl here. Magpapakalala ng babae sa kabilang linya. Cheryl, kamusta na? Buti na patawag ka. What's up? Excited na tanong niya rito. Naging kaklase niya ito mula elementary hanggang high school. Kailan lang ay nagkatagpo sila sa isang social networking site at nalaman niyang nag-organize to ng reunion para sa batch nila. Nakalagay sa profile nito na nagtapos ito ng kursong Behavioral Science at kasalukuyan na itong event organizer. Hinihingi nito sa pamamagitan ng private message ang contact number niya. I'm okay kahit medyo haras ang beauty ko dahil sa stress. Anit at saka humagikik, noon pa man ay masayahin na to. Hindi man ito ang best friend niya noon, naging magkabarkada naman sila. Si Claire ang best friend niya noon na ngayon ay naninirahan at nagtatrabaho na sa ibang bansa. It's about the reunion. Nakita ko kasing link mo about your restaurant. Pinag-usapan nilang capacity ng bahay kubot possibility na doon ganapin ang reunion nila. Sinuhestyon niya ang garden ng restaurant kung saan kaya mag-accommodate ng hanggang 200 guests. Okay na yon, halos 1/3 ng batch natin nasa ibang bansa na. Kaya kahit magsama ng date ang mga nandito ay kasya na tayo ron. Masayang sabi ni Cheryl. Pwede ka bang puntahan sa office mo next week para mag-usap natin ang tungkol sa reunion? Sige, pakitext na lang ako kaya tawagan mo ko kapag may definite date ka na for the meeting. Tugon niya. Nagkwentuhan pa sila sandali bago nila tinapos ang pag-uusap. Pagkabukas ni Ramsey ng pinto, kinapa niyang switch ng ilaw sa kanyang condo unit na nasa isang prestiyosong condominium building sa Makati. Mag-isa lang siyang nakatira doon. Doon na siya tumira mula nang bumalik siya sa Pilipinas mula sa Europe 6 na buwan nang nakakaraan. Napilitan siyang kumuha ng sariling pad para matutukan niyang pagsusupervise ni pinatayo niyang gusali. Sa edad na 29, masasabi niyang malayo ng kanyang narating. Mula sa unang apartel na pinatayo nila noong nagretiro, ang kanyang mga magulang ay nakapagtaguyod na rin sila ng 2 na pawang na sa Metro Manila. Nang magdesisyon siyang mag-venture sa condotel business na may konsepto ng hotel at condominium, alam ni Ramsey na kailangan niya ng karagdagang kaalaman kaya nag-aral ulit siya. Halos 2 taon siyang nanirahan sa Europe para kumuha ng master's degree in International Hotel Management. Sinuportahan naman siya ng kanyang mga magulang at kapatid. Their initial family business under the name of Reds Corporation became an established and successful corporation. Hinango ang Reds mula sa initial ng pangalan ng pamilya nila, Ramsey, Astoria, Dante at Susana. Hinayaan na lang nilang magkapatid ang mga magulang nila na manirahan sa Spain, kung saan pinamamahalaan ng mga to ang ipinamanang taniman ng paternal grandfather niya. Hands-on siya sa pamamahala habang ang kanyang kapatid ay tumutulong sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kliyente sa ibang bansa sa pamamagitan ng internet at paggawa ng website ng kanilang apartels at hotels. Agad nagliwanag ang sala at naramdaman ni Ramsey ang mabining pagbuga ng aircon. Centralized ang aircon kaya otomatikong nagbubukas yun kapag pinindot niya ang switch ng ilaw. Pagkalak niya ng pinto ay hinubad niyang suot na sapatos at coat. Dumiretso siya sa recliner chair at pinindot ang answering machine para malaman kung itumawag sa kanya habang wala siya. Mga kamag-anak, magulang at kapatid lang niya ang nakakaalam ng pribadong linya niya.
Kuya, I'm gonna ask you a favor. Pakatawagan ako pagdating mo. Love ya, mua. Narinig niya pagkatapos ng beep. Napailing siya. Hindi na nagbagong estilo ni Astoria o Tori. Kapag may malaking pabor tong hihingin sa kanya, nag-iiwan lang ito ng mensahe sa answering machine niya. Ayaw na ayaw siya nitong i-text o tawagan sa cellphone dahil parang hindi raw siya nito makausap ng matino. Mas gusto raw nito makausap siya sa landline para hindi napuputol ang kanilang usapan. Kapag sa cellphone kasi sila nag-uusap, nagkukunwari siyang malabo o nawawala ng signal pagdating sa parteng sinasabi niya nitong kailangan nito sa kanya. Napapailing na tinawagan ni Ramsey ang kapatid. Hello pa lang niya ay tumili na ito ng, Kuya, sang istasyon ng pulis kita kukunin? Pabirong tanong ni Ramsey kay Tori. Yun ang paraan niya para kamustahin to. Malaya na ako kuya. Hindi kaya rin ang powers ko matulog sa kulungan eh. Sagot nito, saka humagikik. Iyon ang paraan nito sa pagsasabing okay lang ito. Meron akong malaking pabor na hihingin kuya. Alam ko, sabihin mo na. May napagkasunduan kasi kami ni Cheryl. Sinadya nitong ibitin ang sasabihin upang mag-react siya. Cheryl na kapatid ni Paco? Pagkumpirma niya, magkakilalang mga ito dahil may pagkakataon noon na naisasama niyang kapatid sa bahay ni Paco kapag pumupunta siya doon. Dahil magkaedad ang mga to, madaling nagkasundong mga to. Yes kuya, wala nang iba. Ilalakad niya ako maging escort si Paco. Kuya Paco, pagtatama ni Ramsey dito. Naman, ikaw lang kuya ko, hindi siya. Pagmamaktol nito. Hindi lingit sa kanya na crush nitong best friend niya. Subalit alam niyang hindi ito papatulan ni Paco dahil sa kanya. Sa kanilang magkakaibigang lalaki tila may tahimik silang kasunduan na walang patulan sa mga kapatid na babae. Okay, calm down. 4 na taon ang tanda niya rito kaya spoiled dito sa kanya. Kasalanan din niya yon dahil kinukonsinti niya ito. Paano hindi niya ibibigay ang mga gusto nito? Ito lang naman na nag-iisa niyang kapatid. Nang mag-aral siya sa Europe, naiwan to sa Pilipinas. Kaya sanay nitong manirahang mag-isa. Para makabawi siya rito, halos lahat ng hingi nito ibinibigay niya hanggang kaya niya. Tulad na lang na nagdaang kaarawan nito, hiniling nito na magkaroon ng unit sa condotel na pinapatayo niya. Para sa kanya, napakaliit na bagay lang yon. Mas mapapanatag pa nga siya kung doon ito titira kaysa sa bahay nila sa Cavite na tanging kawaksi lang ang kasama. Natutuwa siyang hiniling nito yon dahil bukod sa makakasama na niya ito, mas maalagaan at mababantayan ito na magiging staff niya sa condotel. Lalo na't sisiguraduhin niyang magiging mahigpit ang seguridad doon. Kailangan ko ng escort sa wedding ni Menchi. At diba, mas mapapanatag ka kung ka-date ko yung best friend mo? Hindi ko siya kakausapin para sa'yo, sagot ni Ramsey kay Tori. You don't have to. Si Cheryl ang gagawa nun pero may catch. Ano kapalit? Kapag kuwan itanong niya. Ikaw, sagot nito, saka tumawa ng malakas. Napakunot noo si Ramsey. Ano nga ko? Kailangan ni Cheryl ng escort para sa batch reunion nila. Isinuggest ko mag-switch kami ng kuya para walang problema. Nagustuhan niyang idea kaya consent mo na lang kailangan. Sigurado ako mapapapayag niyang kuya niya. Bakit ako pinili ni Cheryl? Marami namang naliligaw sa kanya. Katulad ng pamilya nila, may lahing banyagang pamilya ni Paco. Full-blooded Australian ang lola ng mga to sa ina. At si Cheryl ay pinay na batang version ni Nicole Kidman kaya alam niyang hindi ito mawawalan ng manliligaw. Kasi safe daw siya sa'yo. Alam mo naman yun, hopeless romantic. Gusto niya ang first boyfriend niya ay magiging husband forever niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw niya nakikita si Mr. Right kaya ayaw niya magpa-escort sa iba. Kapag ikaw raw siguradong walang lalapit sa kanya hindi niya gusto. Napaisip siya. Pabor na rin ang gagawin niya para kay Paco na katulad niya protective din sa mga kapatid. Sige na nga, pagpayag ni Ramsey, napailing na lang siya ng halos mabingi siya sa pagtilit malutong na tawa ng kapatid. Hindi iyon ang unang beses na nagkaroon ng ganong function sa bahay kubo. Subalit hindi mapakali si Lailani. Siguro ay dahil doon din gaganapin ang kauna-unahang reunion party ng batch nila. Muli siyang pumasok sa restroom ng opisina niya. Sinipat niyang refleksyon niya sa salamin. Isang gold halter-braided evening gown, ang suit niya nagawa ng kanyang ninang na isa sa pinakasikat na fashion designer sa bansa. Nagpunta pa siya sa parlor na pag-aari ng isa sa mga amiga ng kanyang ina para magpa-makeup at magmaayos ng buhok. Physically ready siya pero hindi niya maalis ang pagkabalisa. Hay naku, napraning na siguro ako dahil baka ko lang walang kasamang date. Aniya, wala siyang mahagilap sa mga pinsan niyang lalaki at lalong wala siyang balak na isamang nakababata niyang kapatid na lalaki na si Manuel o Elo. Baka ipagkalat lang nitong mga nakakahiyang kwento tungkol sa kanya.
Minsan na itong nag-upload sa internet ng video niya na nagsasayaw sa isang school presentation nung kinder siya. Mabuti sana kung mala-balerina ang pagsayaw niya pero sa lahat ng parehong kaliwang mga paa, siya na yatang balikong mga paa sa pagsasayaw. Hindi niya tinantanan ng sigaw si Elo hanggang sa burahin itong videong in-upload nito. Binantaan pa niya ito na magsusumbong sa mga magulang nila kung paano nito nawasak ang bagong-bagong Chevy Camaro na niregalo ng mga magulang nila dito na magtapos ng cum laude sa kursong molecular biology at biotechnology. Inilihim nila yon sa mga magulang nila at kahit may insurance yon, may ginastos pa rin siya sa repairs. Her brother may be a pain in the ass sometimes, but he was also sweet and thoughtful. Si Corazon o aso ng bunsong kapatid nila. 6 na taon ang tanda na rito at 4 na taon naman ang tanda ni Elo. Pinaka-special sa pamilya nila si Azon dahil may Down syndrome to. Naka-enroll ito sa isang SPED school. Bilang panganay at kahit nandyan pang mga magulang nila, pakiramdam ni Lailani ay obligasyon niyang pangalagaan ng mga kapatid niya. Kaya marahil bihirang pumasok sa isipan niyan tungkol sa pag-ibig. Hindi naman siya pangit para mawalan ng maliligaw. Subalit sadyang wala siyang panahon para sa kanyang puso. Ganun na siya mula na magdalaga siya. Walang pakialam sa pag-ibig. Biglang nag-flash sa isip niya si Ramsey nang maisip niya ang salitang pag-ibig. 1 buwan na nakalilipas mula na mag-dinner sila ng restaurant niya. Ayon sa mga staff niya, may 2 pagkakataon daw na doon nag-lunch si Ramsey at hinahanap siya. Nagkataon naman ng mga araw na yun ay may mga inaasikaso siya sa labas ng restaurant. Nanghihinayang man si Lailani. Ayaw niyang ipaalam yun dito. Naisip niya na malamang ay napaka-busy nito sa dami ng inaasikasang negosyo kaya imposible na basta na lang magtugmang mga schedule nila. Napabuntong hininga si Lailani. Lumabas na siya ng restroom at dinampot ang kanyang purse na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Nagpunta na siya sa garden area ng restaurant kung saan gaganapin ang reunion. May arko ng blue and white balloons sa receiving area. Yun ang kulay ng kanilang uniform at tanda ng kanilang eskwelahan. Marami ng tao doon. Nagpalinga-linga siya upang tingnan kung sino-sinong mga nandoon. Lai! Nilingon niya si Cheryl na kumakaway sa kanya. Nakangiting kinawayan din niya to, ngunit kagading napalis ang kanyang ngiti nang mapatingin siya sa escort nitong si Ramsey. Tumalon, tumiyad at sumerketo yata ang puso niyang pagkakita niya rito. Napakagwapo at napakatikas dito sa suot na wool gabardine suit. Katulad nung una silang nakita, napatangan na naman siya rito. Nahigit ni Ramsey ang kanyang hininga pagkakita niya kay Lailani. She looked like a goddess that had graced the place with her presence. Gustong-gusto niyang paraan ng pagtitingin nito sa kanya. Parang sila lang ang tao sa lugar na yun. Iginigiyan niya si Cheryl palapit dito nang biglang may humarang sa kanila. What the? Napakanot noo siya. Si Valiant ang humarang sa kanilang daraanan at papalapit na to kay Lailani. Hindi ni Ramsey maintindihan ang sarili, subalit nakakaramdam siya ng inis. Bigla niyang naalalang sinabi ni Paco sa kanya noon. Niligawan ni Valiant si Lailani at may balak ulit itong manligaw. Naging abala siya ng mga nagdaang linggo dahil nagkaroon ng problema sa isang apartel nila. Mukhang poporma na si Val, mahinang sabi ni Cheryl na nagpabalik sa diwa ni Ramsey sa kasalukuyan. Napatingin siya kay Lailani na kasalukuyan nga kausap ni Valiant. Mababa ka sa mukha ng dalagang pagkagulat. Iginiya ulit niya si Cheryl palapit sa mga to. Napangiti na siya nang matamis nang muli niyang mapagmasdan si Lailani. Marahil inaramdaman nitong tingin niya kaya bumaling sa gawin nila at nagtamang kanilang mga mata. Tek na daga, sigaw ng isip ni Lailani. Walang daga sa paligid, subalit tila merong naghahabulan nun sa kanyang dibdib. Ram, paanis na sabi niya. Magkakilala kayo? Napilitan si Lailani na bumaling kay Valiant. Yeah, may pinapagawa siyang building dyan sa kabila. Kilala mo ba siya? Best friend siya ni Kuya Paco. Si Kuyang engineer na namamahala sa pinapatayo ni Kuya Ram, sagot nito. Tumangutangon dalaga, bago pa ulit siya makapagtanong ay nakalapit na sa kanila sina Cheryl at Ramsey. Lai, this place is magical, ani Cheryl at nakipagbeso-beso sa kanya. Thanks. Pero idea mo naman ang ayos ng lugar at pinagawa ko lang sa interior decorator ng resto. Aniya. But hey, you really look stunning ha? Matapat na papuri niya rito. Lalong lumutang ang ganda nito sa suot na pink Grecian ball gown. Thanks, we're both stunning. Anito saka bumungis-ngis. Kailangan mag-ayos ng mabuti para hindi ako pintasan ng kadate ko. Ang taas ng standard niyan eh. Sinulya pa nito ang katabing si Ramsey. Napatingin si Lailani kay Ramsey at muling bumangon ng kaba sa kanyang dibdib. Nakangiting nakatitig to sa kanya. Subalit bago pa mawala sa katinuan ng isip niya,
ay nagsink in sa kanyang katotohanan. Si Cheryl ang kadate nito. Hindi ni Lailani alam kung saan nagmula, subalit nakaramdam siya ng sakit. RD an item? Kung sa bagay, hindi ko naman masisisi si Ram. Anong laban ko sa ganda ni Cheryl? Tama si Cheryl, mataas ng standards ko. Pagsang-ayon ni Ramsey habang nakatingin pa rin sa kanya. Tama rin siya nang sabihin niyang pareho kayong stunning. Actually, that should be corrected because that's an understatement. And even gorgeous of dazzling. Don't quite describe the two of you. Tama si Kuya Ram, kahit si Aphrodite ay mahihiya sa itsura mo ngayon. Sabad naman ni Valiant. Muntik na ni Lailani makalimutan katabi nga pala niya to. Hindi kasi niya maialis ang tingin kay Ramsey. Bumaling siya kay Valiant at tinudyo to. Bakit? Nakita mo na ba si Aphrodite? Kung totoo siya, baka gawin niya akong palaka. Tumawa si Cheryl, ngumisi lang si Ramsey. Namula naman ang mga tenga ni Valiant, napahiya yata sa sinabi ko. Kailangan niya makabawi rito. That was a joke. Thanks, Val. Bibigyan kita ng complimentary meal kapag napasyal ka ulit dito. Kumistla pa mga mata ni Valiant at lumawag ang ngiti. Tatandaan ko yan ha, dapat kasabay kita. No problem. Wala sa loob na sabi ni Lailani, nakahinga siya ng maluwag dahil hindi nito dinamdam ang biro niya. Hindi niya ito dapat ituring tulad ng dati. Hindi na ito binatili noon na puno ng awkwardness kung kumilos at hindi alam kung paano tatanggalin ng his sa pagsasalita dahil sa suot na braces. Binatang binata, gwapong-gwapo at matikas na ito ngayon. Kakikitaan na ito ng confidence. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.